Diyos. Dito po tayo sa Acts. Acts po tayo. Acts chapter 7. I would like to request everybody to please stand at tayo po ay mabasa ng salita ng Diyos. Acts chapter 7. Magsimula po tayo sa verse number 7. Simulan na lang natin chapter 6. Acts chapter 6, verse number 5. Kahit isang verse lang. Verse number 5. Nakita nyo na mga kapatid? Only one verse. Really? Read. And the saying pleased the whole multitude, and they chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Ghost, and Philip, and Prochorus, and Nicanor, and Timon, and Parmenas, and Nicholas, a proselyte of Antioch. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we thank you so much for the reading of your words. May you well bless us this morning. Encourage us, dear Father, na huwag kaming alis sa dakong ito na hindi po namin taglay ang mga pagpapalang spiritual. Mangusap po kayo sa bawat isa sa amin. Lahat na ito aking dadalangin, pinapasalamatan sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus, sabi Diyos sa kabaligtas. Amen. Okay, please be seated. So ang ating pong mensahe ngayong umaga is all about Stephen. So we are going to talk about to discuss the life of Stephen. Okay? Stephen, ano ba sa Tagalog yan? Stephen? Oh, Stephen. Okay. So ang gandang pangalan, ano? Stephen. Okay. Alam nyo, ang taong ito, bakit natin pag-aralan? Because we are going to discuss about yung isang tapat na tao, puspos ng banal na espiritu, at nagpapagamit sa Diyos. So yun po yung pag-aralan natin ngayon. Sino ba itong taong ito? Kaya kung tatanungin ko kayo ngayong umaga, sino ka ba? Sino ako? Di ba meron tayong kinakanta dyan? Kanta yata, sino ako? So we are going to talk about this man. Ano bang meron sa taong ito? So, ito po ang tanong po natin, anong makuha nating magandang halimbawa sa buhay ni Stephen? Kaya makita natin dito na itong si Stephen ay nakasali sa Biblia. So, huwag niyong tangkain na hanapin yung pangalan ninyo sa Biblia. Okay? Kasi ma-frustrate lang kayo, ba't wala yung Ramil dito? Diba? Wala eh. So, huwag niyo nang hanapin. Pero, gawin nyo na lang para makita yung pangalan ng mga anak ninyo, humanap na lang kayo ng pangalan appropriate sa anak ninyo. Okay? Ay, yung mga anak ko, 2 pangalan yan. Oh. Kaso lang, nagreklamo sila, mahaba daw pangalan nila eh. Oo nga, no? Kasi, mahaba pangalan nila eh. So dito makita natin mga batid sa buhay ni Stephen. Sabi sa verse 5, and the saying pleased the whole multitude, and they chose Stephen. Itong pangyayari po na ito po yung tinatawag na selection of the deacons within the church. So yung church natin wala pang deacons. But darating ang panahon, magkakaroon ito ng trustee or deacons. Okay? Mga trusted men. Katiwala. Kasi lalo na, nagkakaedad na yung mga pastor, di ba? So, dapat mayroong katiwala yung bawat simbahan. Okay. So, anong makita natin sa buhay ni Stephen? Ito po yung makita natin dito. Stephen, a man full of faith. So, unang makita natin kay Stephen, full of faith. That's number 1, full of faith. Puno ng pananampalataya. Tanong ko sa inyo, kumusta ang pananampalataya niyo sa umaga nito? Kumusta? Nakatingin kayo sa akin, nandito kayo sa loob ng simbahan, pero kumusta pananampalataya niyo? Alam niyo, yung mga ilaw, may kanya-kanya yung gamit.
Di ba? Sa mga bata, mahilig sa disco, ang ilaw, patay sindi. Di ba? Patay sindi. Pag ikaw may sakyan, meron kang signal light. Okay? Pero, meron ka ring headlight. Maliwanag na maliwanag. Kung ang pananampalataya ay nakadepende sa ilaw, anong klaseng ilaw ka? Nagbi-blink ba? Patay sindi? Oh, di ba? Signal light ka ba? Or headlight ang pananampalataya mo? Kung baga, salamat na lang kung ang pananampalataya mo ay parang headlight. Talagang maganda yon. Nasisilaw yung mga tao sa'yo. Pag nakita, ay talagang grabe yan. O, di ba? Puno ng pananampalataya yan. Kung sa baso pa, nilagyan ng tubig, saan ka doon? Are you half full, or empty? So yung pananampalataya natin, kung meron pong barometer dyan, di ba? O merong, ang tawag doon, pag nilagnat tayo, thermometer. Kung nasusukat ang pananampalataya sa magitan ng init, ay, okay yan, 37 yung init ko. Okay pa yon. O, di ba? Pero pag ang init mo, bumagsak sa 20, patay kang bata ka. Okay? Sa lugar na mga malalamig, meron silang yung tawag doon, heater. Pag binuksan mo yung bintana, yung lamig papasok man. So hindi ubra, kaya sumang-chill ka. Yung hindi mo alam paano i-operate, lalo na China, Korean kasi. Sabi ni Pastor Hernan, ito yata yung pipindutin eh. Sabi ko, huwag pindutin, hindi natin alam kung ano yan eh. Pinindot ng pinindot. Grabe. 38 na yung temperature. Sa loob ng ng kwarto. Sabi namin, ay okay yan ah. Uminit. Nung tumagal, pati sahig uminit, pati yung dingding uminit. Kita mo yan, papawis-pawis ka ngayon, 38 yung yung init ng kwarto mo eh. Sipin mo yan. Dapat room temperature lang, uminit. So I do hope and pray na tayo, iinit tayo sa pananampalataya natin. Ito si Stephen, mga kapatid. Ito po yan, full of faith. Kaya nakalagay dyan sa verse 5, Stephen, a man full of faith. Pagdating sa verse 8, inulit-ulit yan, and Stephen, full of faith and power. Sipin mo yan. Pag kayo ay tiningnan ng mga kapwa nyo Kristiyano, ito, may pananampalataya to. Ito, masabi ng kapitbahay mo, may pananampalataya ka. Yun po yan, mabudid. It is the act of the will in receiving Christ as Savior. Kaya meron tayong pananampalataya kasi nga nagkaroon tayo ng relasyon sa Panginoon bilang anak niya. It is living in obedience to God. So yung una mapatid na pananampalataya, saving faith. Naligtas ka dahil tinanggap mo ang Panginoon. That is called saving faith. Okay? Tinanggap natin ang Panginoon, saving faith. Nagtiwala ka sa Panginoon, saving faith. Okay? Alam nyo, sabi nga, narinig natin sa maraming preacher, meron tinatawag na natural faith. Natural faith, just like there. Nakaupo kayo, believing na yung mga upuan na yan, kaya kayong i-hold. Sasakay ka sa aeroplano, hindi mo tatanungin yung piloto, makakarating ba tayo sa patutunguhan natin? Nobody will do that. Sasakay ka ng angkas, hindi mo tatanungin yung rider kung kaya tayong makarating doon. Hindi po. Uupo ka ng upuan, you will never ask doon sa upuan, kaya mo ba akong saluhin? Pag medyo malaki ka, magtanong ka muna. At sagutin muna. Na pag umupo ka niyan, bubuka yung upuan, patay ka. Kasi naubos yung upuan natin dito eh. Naubos. Yung upuan. Sipin mo, yung mga upuan natin, ubos eh. Hindi ko alam kung gaano kayo kabigat eh. Ang basag eh. Grabe. Kaya sunod siguro, pag bumili tayo, puro bakal na. Buti nga, bakal yan eh. Naubos eh. So ano po mga kapatid? Saving faith. Pagkatapos ng ligtas ka na, ang sunod mo
na pananampalataya is walking faith. Lumalakad ka sa pananampalataya. Daily walk natin sa Panginoon yan. Ikaw ay nagtatrabaho, may paniniwala ka sa Diyos. Ikaw po ay nandoon, namuhay, nagnegosyo ka, magtiwala ka sa Diyos that God will provide everything na kailangan natin. Alam nyo, yung pananampalataya, nag-i-increase yan. Gusto nyo ng increase ng pananampalataya? Pagka nagkasakit ka, tataas ang pananampalataya mo. Pag wala ka may problema ka, wala na ang savings mo, tataas uli ang pananampalataya mo. Yung mga nanay ngayon, mga tatay, enrollment na, tataas ang pananampalataya nila. Panginoon, provide my needs. O, diba? Tumataas eh. O. Sipin mo yan. Ito pa mga kapatid. So walking faith, obedience yan. It is the attitude of the heart in living things in God's hands. Hayaan mo yung lahat ng mga bagay, ipagkatiwala mo sa Diyos, sa kamay ng Diyos. There are things not beyond our control. Sasabihin mo, bukas malakas pa ako, buhay pa ako, no? We cannot say that. Pag uwi ko ng Surigao, pumunta ako sa eskwelahan namin eh. O yung mga classmate ko, nandoon na sa eskwelahan. Nakilala pala nila ako. After 35 years, kilala pa nila ako. Sabi ko, saan na si ganito? Ay, nako, Carls, patayin na yun. Carls, tawag na sa akin eh, Carls. Ibig sabihin noon, mahilig ako sa Carlsberg nung araw. Okay? Kaya alam nyo na, Carlsberg, mahilig ako noon. Kaya Carls ang tawag sa akin. O, hanggang ng Carls. Carls, wala na, patay na si ganito. Ang dami ng mga tao kaklase, patay. So kung bakit buhay pa tayo, mayroong plano ang Diyos sa buhay natin. Amen mga kapatid? Kahit kayo, marami na kayong kamag-anakan, ka-eskwela, kinuha na ng Diyos. At buhay ka pa, may plano pa ang Diyos sa buhay natin. To be full of faith means that there is no room for doubt. Huwag kang mag-doubt. Ang doubt, mga kapatid, kakulangan ng pananampalataya sa Diyos. Si Thomas, doubter yun eh. Nung nagpakita ang Diyos, absent siya. Nag-doubt siya eh. Maniwala ba ako na nandiyan ng Panginoon? Sipin mo ang Panginoon, sarado yung mga pinto, biglang pumasok. Di ba? Parang si yung magician yung magician papasok sa mga David Copperfield, pasok. Oh. Sa Panginoon, wala yan. Ulitin ko lang, to be full of faith means there is no room for doubt, nor fear in our heart. Pero please lang, pag nag-drive kayo, huwag niyo sabihin, puno ka ng pananampalataya. Oh. Kasi yung anak ko, pagkagabi, mag-drive, antulin eh. Charles, sabi ko na, pagka madilim, magdahan-dahan ka. Ang sagot sa akin, that's faith on behavior. Eh, baka may bulldozer doon sa unahan eh. Di ba, meron pa. Wait, sa bagay, ako naman matamaan, nasa passenger seat ako eh. Aso lang eh. Iba yun. O, di ba? Di mo kita eh. Wait eh. Mas marami palang pananampalataya na anak ko. Pangalawa, mga kapatid. Verse 5 pa rin. Ulitin natin. Full of faith. Ano kasunod niyan? And of the Holy Ghost. Pangalawang meron kay Esteban. Full of Holy Spirit. Oh, di ba? Yan yung pangalawa. Yung una, full of faith. Pangalawa, full of Holy Spirit. Tanong ko po sa inyo, sa umagang ito, kayo ba'y puspos ng banal na Espiritu? Are you filled with the Holy Spirit? Nung tinanggap natin pa, makinig kayo ha, tinanggap mo ang Panginoon. Pag tanggap mo sa Panginoon, sinilyuhan ka ng banal na Espiritu. You are sealed. O tingnan nyo, yung ating mga Bible. Ephesians, binasa ko na ito kanina. Ephesians chapter 1, verse 13. O, pag-flash ka ba din?
in whom ye also trusted. Nagtiwala tayo sa Diyos. After that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also, after that ye believe, tayo po nananampalataya, ye were what? Sealed. Sinilyahan po kayo with the Holy Spirit of promise. Kaya po ang Panginoon Kristo, tinanggap natin, sinilyuhan pa yan sa puso natin. Okay? Ibig sabihin, ang silyo po, it speaks of ownership. Tayo po ay pagmamayari ng Diyos. God owns you. Kaya nga ang sabi dito, yung katawan natin is the temple of God. Kasi kung templo ito, kaya nga, pag templo, tinuturo natin, huwag nating dungisan yung templo. Kaya iwasan natin yung bisyo. Iwasan natin gumawa ng maraming kasalanan. Ay, nakakasala naman tayo eh. Di ba? Uminit ang ulo mo, napamura ka. Normal lang yan. Nagmumura ka. Yung kernel, naging driver ko, kernel din. Oh. Talagang lutong ng mura niya eh. Magbumura eh. Paano? Sisingit. Pag mura niya, titingin sa akin. Titingnan ko lang din. Wala akong sinasabi. Pareha kami baptist eh. Baptist na kernel. Ako din, pastor ako. Bata pa ako nung araw. Isa nung araw, mga nasa 40s na. Ako naman, nasa mga 20s pa lang. So, kumbaga, pag nagmura siya, lutong. Alam niyo sa kamumura niya, nagsimula siya nagmura sa paete. Pagdating ng Kalamba, nagbago yung mura niya. Kasi pag nagmura siya, hindi ko sinasabi na, "Oy, Kernel, makristyano tayo." Hindi, tinitingnan ko lang siya. Tinitingnan ko lang. Tinitigan ko lang. By the eye. Sa mata lang. Kasi mayroong kanta na sa mata makikita. Sa mata lang. Hindi ko siya masabihan. Kasi matanda, pangalawa, Kernel. Ako batang pastor. Pero nung sa Kalamba na, muntikan kami ma-disgrasya. Alam mo, sabi niya, "Too many popcorn." Aba, nagbago. Sabi ko, ayos. Wala akong sinabi, pero nagbago siya. Naging puto mani popcorn na yung mura niya. Sabi ko, mura pa rin yata yun ah. Tapos nung dumating na kami sa terminal ng Kalamba, sabi niya sa akin, "Pastor, kahit bata ka, dahil pastor ka, nakukonsensya ko eh. Nakukonsensya ko eh." Sabi ko, patunay lang yan na mayroon kang banal na espiritu. Hindi dahil sa akin. Tama ba mga dad? Banal na espiritu eh. When you have the Holy Spirit, God moves in you. God is doing the convincing power. Kinokonvince ka that you are wrong. Yun po yan, mga kapatid. Kahit anong gawin po ng paghuhuli. Sa Alabang, nagkamali ako eh. Expressway, tumatakbo ako. Pambihira, yung likod ng pick-up, may mga basura pa doon. Pagtingin ko, lumilipad na yung sako, lumilipad na yung mga snack ko, delikado ito. Makakadisgrasya ko, dahan-dahan. So napunta ko ng Alabang. Inayos ko muna. Sabi ko, delikado yung ginawa ko ah. Kasi naghakot nga kami, nalagyan ng mga abubot. Hindi ko na secure ba? Sipin mo yung pag lumabas, preno ako para bumaba uli yung di ba? Yung mga, kasi pag napunta doon sa kalsada, baka, alam niyo na. Sa lalim ng Alabang, may nag-snatch na young people. Parang kasing laki ni Ryan. Pero malayo sa mukha mo, Ryan ha. Okay. Alam niyo, yung nang-snatch, hindi hugos-gosin. Naka-long sleeve. Buti hindi kasing kulay ng long sleeve mo, Brad. Blue yung kanya, blue. Okay, blue. Okay. Ang ganda ng cellphone ay nablot. So nakita ko yung pangyayari. Alam mo yung patrol car. Tama-tama din naman yung patrol na sumingit sa akin. Yung pulis. Sabi ko may mga pulis pala na matatalas yung yung mata sa surrounding. Inigil niya yung kanyang patrol car. Takbo agad. Talon. Sabi ko, ayos yung pulis ah.
Hindi niya hinawakan yung baril niya, nakipaghabulan. So sa makatuwid, dahil nandiyo nakita ng mga tao na mayroong kumusyon na gano'n, hinarangan yung nahuli. Yung police professional, hindi niya binatukan, sabi niya, suot mo. Bilagyan, dalawa tayo, dalawa sila. Pati yung police yun. Pagka tumakas pagdating sa patrol car, sabi ko, ano kaya gagawin ng police dyan? Mag-isa lang naman. So nilagay niya doon sa taas. Hinok niya sa taas yung hawakan. Tapos sabi ng police, akin na muna yung cellphone na kinuha mo. Sabi ko, ano kaya gagawin ng police doon sa cellphone? Ebidensya ba yun? Yung sunod na pag-iisip, bahala na kayo. I leave it to you. Okay? Ganun po minsan tayo mag-isip. Di ba mga kapatid? Ganun tayo minsan mag-isip. Advance. Para kayong mga babae, advance. Yung mga babae, advance yan eh. Sabi nung lalaki, Miss, pwede ba makuha ng pangalan mo? Makilala kita? Ayoko nga. Yung pangalan lang eh. Hindi pwede. Pag binigay ko yung pangalan ko, hahanapin mo yung number ko. Pag hinanap mo, nakita mo yung number ko, malalaman mo yung address ko. Pag nalaman mo yung address ko, bibisita ka, manliligaw ka, sagutin kita. Pagdating ng araw, pakasal na tayo. Pambihira, advance masyado eh. Pangalan pa lang, napunta sa kasalan. Sagot ng lalaki, ay may maganda yun. Pag-iipon ako ng pangkasal. Tapos ang usapan. Di ba? Masyadong advance. Full of Holy Spirit. Pag kayo po ay walang gasolina, nagmamaniho, anong gagawin nyo? Pupunta kayo sa gasolinahan. Tama? Hindi ka pwedeng tumakbo na wala kang gasolina. Lalo na mga pakyat, yung sasakyan, yung pupuntahan mo. Magpapagasolina ka. Mga kapatid, sa buhay na ito, as we travel along the road of life, huwag kang magpainti sa buhay espiritu mo. Be filled with the Holy Spirit. Sasabihin nyo, Pastor, paano ba ako mapospos ng banal na Espiritu? How do we become filled with the Holy Spirit? Paano? Pupunta ba kami sa gasoline station? Meron bang doon? Holy Spirit station? Wala eh. Walang estasyon ang Holy Spirit. Pero merong tinuturo ang Biblia, how to be filled with the Holy Spirit. Amen, mga kapatid? Ephesians chapter 5, verse number 18. Ito po yan. Ephesians, papaano? Chapter 5, verse number 18. Anong sabi dyan? Simula tayo sa verse 18. Be not drunk with wine, wherein in excess. Sasabihin niyo, Pastor, pwede ba uminom ng alak? Pwede. Pwede. Pero may nakalagay dyan. Ano sabi dyan? Wherein, be not drunk with wine, wherein is excess. So, huwag kayong sumubra. Siguraduhin nyo lang, pag sumubra kayo sa inom, yung alak na ininom nyo, yung ginawa ng Panginoon. Pero gawa yan ng mga manufacturing dito, ay iba yun. Nakuha nyo, mablet? Kasi yung mga binibili nating alak, pag wala kang gasolina, pwede mo ipang gasolina yun eh. Di ba yung mga MacGyver nung araw, yung mga tawag doon, mga maliliit na aeroplano, pag nakapanood kayo ng James Bond, ginagawang gasolina yun eh, pag naubusan eh. Nung araw movie lang naman yun. Pero, ang alak kasi, ginagamit yan sa pagluluto. Yung mga fruit cake ninyo, di ba? Yan. Kami ni Edgar, may binisita kami kahapon, layo para sa Depolo. Yung mga young people doon, mga kabataan, nagiinuman sila, pero nasa pineapple juice, nilalagay yung alak. Nasa grape juice, nilalagay yung alak. Kaya pag tinignan mo, parang hindi uminom. Tinatago nila eh. According to colors, ganun katindi yung mga nanginginom ngayon. Hawak, parang soft drinks lang. Na puno yung baso. Pero pagka ininom na, maya-maya, nagsasalita na kung ano-ano. Ayos Diba? Pag natapos na mainom, namumula na yung mukha.
Kayo mga estudyante ha, sabagay bawal na sa eskwelahan nyo nagiinuman sa loob ng classroom. Tama ba ako? Oh, bawal yun. Huwag niyong gawin yan. Ano pa mga kapatid? Ang sabi dyan sa verse 18, but be filled with the Spirit. So paano tayo mapusbos ng banal na Espiritu? Ang sagot na sa verse number 19. Speaking to yourselves in psalms and in hymns and in spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Kaya ka pala puspos ng banal na Espiritu pag ikaw ay kumakanta. Sing. Anong kakantahin mo? Spiritual song. Ang kakantahin mo, praise the Lord, to God be the glory. O, di ba? Yung kinanta kanina, kakantahin mo yan. Pag ikaw ay nalulungkot, ang kakantahin mo. Iba. O, standing on the promises of Christ. Di ba? Pag nakita mo yun, narinig mo yung kapwa mo, mananampalataya, yan ang kinakanta. Yun ay isa sa palatandaan, spirit-filled person. Pero pag nakita mo, narinig mo si Bart, ang kinakanta. Ano kinakanta ni Bart? Long way table, just for one. No, iba yun. Hindi spiritual yun. O, di ba? Pag kumanta si Bart ng The Long and Lasting Love, hindi rin yun. O, di ba? O. So, ibig sabihin, pag yung tao ang kinakanta is wild boys running wild, kaya it's a holiday, o di ba? O kaya yung, ano ba mga kanta dyan ng mga worldly song, marinig mo yung tao na yun, those people are not filled with the Holy Spirit. But they are filled with worldliness, they are filled with carnality. So para sa music pala, malalaman mo na yung tao ay filled ng Holy Spirit. Yung naging teacher ni Jomar, yung teacher ko, si Ma'am Cherry. Si Ma'am Cherry, pag pumunta ka sa office niya, lagi ang tugtog nung araw ay si Steve Green. People need the Lord. Minsan binibiro ko, ma'am, pwede bang, patayin mo muna yung music mo. Bakit? Parang gusto ko mag-solwining, baka masolwiningan pa kita eh. Kasi, yung music kasi, nakakaano yan eh. Nakaka-influensya ng pag-iisip natin. Nakuha niyo ba mga kapatid? Nakaka-influensya yan. Ano pa? Verse number So singing pala is one, na ikaw ay patunay na ikaw ay puspos ng banal na Espiritu. Verse number 20, anong sabi dyan? Giving thanks always in all things unto God. Yung ikaw ay marunong magpasalamat sa Diyos. Nakauwi ka sa bahay mo ng maayos, salamat o Diyos. Ikaw po ay umalis sa bahay, nagpe-pray ka. Indication you are filled with the Holy Spirit. Pero pagdating mo sa bahay, hindi ka na pasalamat sa Diyos at nangaway ka pa. Di ba? Nangaway ka. Mainit ang ulo mo. Alam ko, hindi ka filled ng Holy Spirit. Filled ka ng problema. Filled ka ng doubt. Tama mga kapatid? Ayun. Oh. Ang dami kaya nating ipasalamat. In 1 second, 8 katao na mamatay. And yet we are here. Diba? Salamat natin. Ilan yung mga tao ngayon na aksidente, ilan yung mga tao ngayon na pinaglalamayan, gaano karami yung mga ospital na hindi na nga wala nang higaan eh. Subukan nyo kaya pumunta sa mga ospital na mga tertiary hospital. Kawawa, nandoon sa hallway. Ilan yung taong walang pera, pampagamot, tinitiis na lang hanggang kamatayan. Ilan yung tao na walang makain and yet you have food on your table because God be with you. Ganun po mga kapatid. Okay? So yun po yan, marunong kayong magpasalamat. Pasalamatan nyo, salamat o Diyos na ako po ay mayroong buhay na walang hanggan. Salamat po Diyos na mayroon akong simbahan. Salamat o Diyos na mayroon akong pamilya. Salamat o Diyos na mayroon akong mahal sa buhay. Ni anak ako. Oh. Di ba? Kahit ito dito. Kasi ito, spiritual home natin to. Di ba? Pagdating nyo sa bahay, meron kayong tahanan doon. Ang tawag noon, earthly home yun. Ito, spiritual home. Yung earthly home at saka itong church, hindi po ito perfecto. Wala pong perfectong tatay. Yung tatay ko.
84 yun, mag-85 na yan. Never ako napalo niyan sa tanang buhay ko. Kayo, napalo kayo. Ang napalo sa akin yan, kapatid ko, sa si Johnny. Ibig sabihin, matino ako. Hindi ko lang. Sabi nila, favorite daw kayo, di mapalo. O, di ba? Tinanong ko ngayon tatay ko ba't hindi ka na mamalo pa? Di mo ako napalo. Kasi pag pinalo kita, parang sinasabi kong sinaktan ko ang sarili ko. Okay yan Kasi anak kita ibig sabihin, mahal niya ako. Ayos yun, di ba? Yung dalawa na palo, mas mahal. Di ba? Mas mahal yung dalawa siguro. Mas mahal. Okay. Sinsya na kayo, tol, ha? Ako nandito Alam mo nga ko Okay. So, give thanks, mga kapatid. Magpasalamat po tayo. So, anong meron sa buhay natin, ipasalamat po natin yan. Kahit kung nagkasakit tayo, pasalamat tayo sa Diyos. Ipasalamat natin yan. Kasi baka mayroong paraan ng Diyos na para mapalapit ka sa Kanya. Mayroong nais ang Diyos na mag-isip-isip ka. Okay? Ano pa? To be full of the Holy Spirit. Verse 21. Ano sabi sa 21? Submitting yourselves one to another in the fear of God. Marunong tayong magpasakop. Ako mga kapatid, kahit matanda ko, narunong ako magpasakop sa mga batang pastor. Ang dami kong tinatakasan ng mga ayoko yung nasa yung daming obligasyon. Tama na yung konti. Kasi mahirap naman yung marami kang ministry, hindi mo na magampanan. Mahirap yun. Yung kaya lang natin. Amen, mga kapatid? Yun lang, doon tayo sa kaya natin. Huwag yung akuin natin lahat. Hindi ho. Kaya nga sa loob ng bahay, halimbawa, sa loob ng bahay, ikaw na nga ang nagluluto, ikaw na ang nagluluto ng ulam, ikaw pa maglagay sa lamisa, ikaw pa rin ang maghuhugas. Abay, pambira, sarap naman ng na makasama mo sa bahay, di ba? Ibig sabihin, at church, lahat tayo dito, may kanya-kanyang ministry. Amen, mga kapatid? Nung araw na magsimula ako naglilinis, ako mag-arrange, pupunasan ko yung mga upuan, kasi ayaw ko na merong upo, na merong tao doon. Pupunasan ko itong pulpito, ilalagay ko yung mga yan. Nung araw yun. Ako na ang tatayo rito, magpakanta, ako yung rin mag-prayer. Pagkatapos noon, ako pa magsisermon. Tinahaponan, lantang gulay. Ako. Diba? Tatanong ko sarili ko, paglilingkod ba to? O pinagod ko sarili ko? Nakuha niyo ba din? Magtatanong ka So yun po yan. Kinakailangan, pag naglilingkod tayo, bantayan din natin yung health natin. Bakit? Ang Panginoon nga, nangaral Nangaral siya. Pag sakay niya sa bangka, nagkukwentuhan yung 12 alagad. Anong ginawa ng Panginoon? Napagod, tulog siya Ang Panginoon nga, natutulog Tayo pa kayang tao? Nakuha niyo ba, kapatid? Tulog. Ano pa? So yun na yun submitting yourselves to one another is one indication that you are full of the Holy Spirit. Pagdating sa chapter 6 verse 1, Ephesians 6:1. Ano sabi diyan? Children, obey your parents in the Lord, for this is para kayo ay puno ng Holy Spirit, kayo po ay magpasakop sa inyong mga nanay at tatay. Ano pa? Verse number 10. Ano sabi sa verse number 10? Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Magiging strong ka sa salita ng Diyos at pananampalataya mo. Verse number 11. Ito matindi. Put on the whole armor of God. Magkikipaglaban ka sa hindi mo nakikita. So, kinakailangan, meron kang shield, okay? Next. Verse number 18. Ano sabi diyan? Praying always with all prayer and supplication. That is an indication that you are filled or full of the Holy Spirit. Yan po yan. Pray always. Malata mo naman, pagka ang Kristyano, hindi puspos ang Banal Espiritu. Kakain, walang prayer. Lalabas, walang prayer. So, mag-pray ka. Indication yan that you are filled with the Holy Spirit. Pangatlo,
At dito tayo magtatapos. Kasi mahaba ito eh. Acts chapter 6 verse number 8. Sukatin ko na lang mga kapatid ha. Chapter 7. Verse number 60. 7 verse 60. And he knelt down and cried with a loud voice, Lord, lay not this sin to their charge. And when he had said this, he fell asleep. Anong meron dito? Itong si Stephen, nung nangaral po siya, pinagbabato po siya ng mga tao. Galit yung mga tao. Ngayon po sa panahon natin, pag tayo po ng Bible study, nangangaral po tayo, nagbibigay ng Bible, nagbibigay ng tracts, wala akong babato sa iyo. Papasalamat pa nga eh, nabinigyan mo eh. Tukuhan nyo? Oh. Ito, binili ko tong Bible ko na to. Tapos pupunta ako sa Rico, bumili wala ako ng Bible ko. Ay ba, may Bible. Sabi ni Mrs., dami mo na ng Biblia, bili ng bili ka pa. Bumili ako ng cellphone eh. Pagkatas ba natin sa Bible, hingiin mo. Nakuha niyo ba mga kapatid? Gamit mo to eh, salita ng Diyos to eh. Ipalagahan mo. Bumili ka ng maganda. So, bumili ako ng gusto ko. Diba? Natutupi ko yan. Ganun ko. Pag medyo paluko-luko yung tao, pwede ihampas sa ulo niya. Huwag naman. Okay? Biro lang yun. Ibig sabihin, maganda lang kasi pag nag-preach ako, pwede ko magano, di ba? Kasi okay yung Bible na yun. So ito po mga kapatid, nung pinagbabato na po si Stephen, Acts chapter 7, at dito tayo magtatapos, binato po siya. Ang kwento po dito, ito po yan, verse number 54. When they heard these things, yung pangangaral niya ni Stephen, they were cut to the heart and they gnashed on him with their teeth. And he being full of the Holy Spirit, yun po yung katangian ni Stephen, full of the Holy Spirit, looked up steadfastly in heaven and saw the glory of God, and Jesus standing on the right hand of God, and said, Behold, I see the heavens open, and the Son of Man is standing on the right hand of God. And they cried with a loud voice and stopped their ears. Lalong nagalit. And cast him into out of the city and stoned him. Binato siya. And they stoned, verse number 59. And they stoned Stephen, calling upon God, saying, Lord Jesus, receive my spirit. Kita mo yan? Receive my spirit. Buti na lang, hindi nakalagay dyan, and they stoned bong. Kasi kung pangalan ko yun, batuhin ko rin yun eh. Di ba? Nakuha nyo? Kaya ang ginamit ng Diyos si Stephen. Ang binato si Stephen, wala siyang ginawa. Full of faith, full of the Holy Spirit. Ito makita nyo, full of love. Di ba? Minahal niya yung mga taong bumato sa kanya. Minahal niya yung mga taong kumalaban sa kanya. Minahal niya yung mga taong galit sa Diyos. Minahal niya yung taong mamamatay tao at patayin siya. Minahal niya. Ang ginawa niya dahil mahal niya ang mga kaluluwang nito. At mahal niya ang Diyos. Tumatawag siya, calling upon God and saying, Lord Jesus, receive my spirit. Ganito mga kapatid, kailan ba dumating sa buhay natin that we are just like Stephen, full of love? Na yung pag nakita mo yung tao, makikita mo ng taong ito that one day mapapahamak yung kanyang kaluluwa at kailangan mo siyang maakay sa Panginoon. When was that? Di ba? When was the last time that you prayed for a person because you love that person? When was the last time that you prayed earnestly, looking up to heaven at sabihin mo, mahal kita o Diyos? Di ba? Kailan yun? That you can look up the sky, the heavenly place, at sabihin mo sa Panginoon, mahal kita Panginoon. May pag sinabi mo yan na mahal mo ang Diyos, then sure, ipakita mo sa magitan ng paglilingkod mo na mahal mo ang Diyos. Tumayo po tayo po'y manalangin. Heavenly Father, we thank you so much. Salamat sa mga palaala po sa buhay po ni Stephen. Stephen,
full of faith, full of the Holy Spirit, and full of love. Harinawa o Diyos, sa buhay po namin, ay may mga magagandang mapulot kami na aral sa buhay po ni Esteban. Nasikapin namin na kami ay full of faith, na kami po ay puspos ng banal na Espiritu, at kami po ay puno ng pag-ibig. Dahil minahal nyo kami, kayo namatay sa krus ng Kalbaryo, iligtas ang mga tao. Harinawa yung pag-ibig na yan, that is a agape love, ay manahan sa puso't isipan ng bawat isa sa amin, that we could able to reach out people and tell them your love. If God has something for you and God is reminding you, you are free to come, kneel down and talk to the Lord in prayer right now. Sige po mga kapatid, if God has something for you, God is speaking to us right now, please do come. Kausapin niyo ang Panginoon. Kulang ka sa pananampalataya, kulang ka sa banal na Espiritu. Well, ask God to fill you with His Spirit. At kulang ka sa pag-ibig, sabihin mo sa Panginoon, Lord, ipadama niyo sa puso't isipan ko ang pag-ibig na magmumula sa iyo. Upang mahalin ko ang mga missionaries, mahalin ko ang mga lingkod po ninyo, mahalin ko ang mga Bible student, mahalin ko ang church na ito, mahalin ko ang mga members ng church na ito, mahalin ko po. Teach me and give me your love, O Father. If there is something for you this morning and God is speaking to us right now, will do come. Do come. Kung may mga pangailangan ka, you have a prayer request, nais mong lupahan sa Diyos, nais mong supang buhay mo, you want right now. Thank you, Father. Thank you for your words. Thank you for the life of may mga napulot kaming aral mula sa kanyang buhay. Sa aming pagsamantalang paghihiwalay, ingatan niyo po ang mga anak po ninyo, mga nababiyahe lagi. Give them traveling mercies. Mga nanghina, palakasin, makaramdaman, pagalingan. At dalangin ko po na yung sa kalawang pagbabalik. Walang anak buhay, bigyan na buhay, mga nag-business. Bless their business, O Father. At yung mga mag-enroll na, provide their needs financially. At dalangin ko po na makita niyo po ang mga sa hanggang sa kalawang pagbabalik.